So, hi guys! For today's video, i-upload ko mamaya para kay may premiere. Ihatid natin si Lizzie sa city. So, Lizzie is there. Kasi, guys, naglalashes ako. ba't ang pangat ng mata mo? Wala pa ako lashes na isa. Okay. I'm bald. So, hindi siya tumupad sa usapan namin, sa plan namin. So, ang aming plano ay mag-stay ako sa bahay because I've been working so much. Well, parehas naman kami, pero ako kasi matanda na at siya ay bata pa. So, yung aking mga kasukasuan ay sumasakit na. Ikaw ba naman nakatayo ng 8 hours tapos 8 to 10 hours guys, tapos uupo lang ako kapag ako'y magdadrive na para lumipat sa ibang location. Pagkatapos pag yung aking kasama, yung partner ko ay nagugulumihanan sa kanyang buhay, hindi kami hindi kami nag-break. Tapos, scrubbing there and here kasi syempre yung mga toilet kailangan mo linisin, pero meron Gio! Go there! Go there! Kasi merong mga property na may madumi, pero may property naman na malinis. At yung mga nililinis ni mama, madudumi. Yeah, my God. Alam nyo ba, the first day, ang property lang namin na kailangan linisin is 2. Inalizi ay 10. Pero tapos na sila't lahat. Kami ay hindi pa tapos sa aming pangalawa. Napakadumi. Sumakit talaga yung kamay ko. As in, when I wake up, ganun talaga yung kamay ko. Hindi ko siya maigalaw. Na ano naman ako na I use to do general cleaning, pero not like that. So nagbubuhat ng piano, ng sopa. So it's not my thing. Meron kaming union dito na we are not allowed to carry heavy things kasi baka maano yung back namin or baka mabalian. So that is not allowed. So sabi ko dun sa kasamahan ko, hindi ako magbubuhat kasi nga hindi yung pwede. So on the second day, hindi na nga ako pinagbuhat. Akala nila magkukwit na kami on the second day, pero hindi naman. So it's not much to do on the second day. Chill lang, pero still nakakapagod. Tapos third day, scrubbing again kasi may property kasi na, oy grabe yung property yesterday, sira yung TV. Nakita mo ba, babe, basag yung TV? Oh grabe, basag yung TV, yung mga ilaw, pero I don't know when kasi today daw pupunta yung magra-rent. Oo. So siguro bumili ng TV yung may-ari ng bahay kahapon. So I was so tired and kanina na nag-live ako, hindi pa ako natutulog. Tapos me and Lizzie have agreement. Okay, you go on the city to meet your friends and have good time with them, and I will just stay home, relax, clean the house, change the beddings on the bed, and really cleaning, and then relax on the sofa. Then because we have work tomorrow again, and
we still have one school na kailangan naming tapusin. So, I wake up 2 o'clock. Antas nandito pa siya. Tapos, Ma, you need to drive me. What? Why I need to drive you? That's not what our plan is. Guys, because ako nagising sa alarm ko, I was so tired. And then I'm the one who will... Oh my God. Bata wala tayo sa bahay. Titingin ako lang. Titingin ako kung ako'y may sulat. So sa mga hindi pa may kilala sa akin dalawang doggy, ang aking dalawang anak na si Tyson at si Gio, guys. Okay. Si Gio ay medyo nakakainis kasi Gio! Just what? Ikaw talaga. O Gio is really playful. Tapos ano siya. Kaso, nabasa yung ano linuka. Gio rin binigay ng tita mo. Tapos nilabas niya din para ano kumuha. Tapos basa. So, hindi ko na natapos yung aking garden, guys. Titingin mo na ako kung may sulat kami. Diyan muna kayo. Guys, may kwento ko sa inyo. Yung makeup ko, mas maano to kaysa dito. So, wala naman kami sulat. So, we don't have... Per use. Guys, accessorize. Ang ganda pa naman ng plant ko kagabi. Ako gigising ng maaga. Gagawa akong get ready with me. Hindi naman natuloy. Next time na lang, miss. Anyway, guys. The outfit ko. Off the shoulder. Off the shoulder. Wow. Okay na lang to. Why? Kasi wala akong pampuyo. Wala akong stick. Naiwan. O, sige na nga. Okay, let's go, guys. Alam nyo ba, ayaw ko ding magpunta sa city because... Sale! Giza! Sale today. Ay, ano... She will spend money if she goes. Yeah, and I don't like to spend money, guys. Guys, brokenas kami. Joke. Punasan natin yung glasses. Guys, spot the difference. Kung na-spot niyo yung difference, may price kayo sa akin. And ano na?
Dahil ka sa kanila spot the difference. Kapag na-spot nila yung difference, may price sila sa akin. Barney, tatawa ako. Anong difference sa'yo? Ano? Huwag kang magana ng eyeliner kasi pangit. Dito masyadong... It's fine. Para kang pusa. The pillar, stop. Mas mano nga ito kaysa dito. But it's fine. So guys, we go. I'll just have to survive with it. Ito yung difference. Diba, iba yung ko. Yeah. Sabi ko sa kanila ko, if they spot the difference, may price sila sa akin. Yeah guys, so if you spot difference, may price. Kayo sa akin. Pero mahirap tong spot the difference. Daisy will get her first salary soon. So mag-earn siya ng 100,000! More than 100. Oh? Kasi kung ikaw mag-earn ng 30,000, kaya fair. 40. Around my taxes. Yeah. 30,000. Wala pa. First 30,000. Wala pa. Tax. Wow! Nalo ako sa eyeliner ko. So guys, heto na nga. Tayo ay magbato ng mga katanungan. Lately, nahihilig ako sa sa pakikinig ng mga aswang. Tapos ako curious ako. Kasi nung maliit pa ako, naranasan ko kasi yun, yung kaya hinihila ko ng curiosity ko sa pakikinig nun. Nung nagbubuntis ako kay Lindsay, actually, hindi pala, kay Kuya, aanak na ako nun. So, typical na na mahirap, walang pera, na natatandaan ko that time na ang pera lang namin is 20 pesos. Okay. Yeah, 20 pesos. Then, tiniray kong, alam nyo ba, bago ako manganak, di wala talaga kaming perang pambili ng mga things para sa baby. Pagkatapos, hindi ready. Kumbagay gumawa lang ng bata but not ready enough para sa paglabas ng baby. So, you can imagine, 20 pesos. Tapos, first baby ko, so, ang ginawa ko before, pumupunta ako dun sa mga bakery. Pagkatapos, humihingi ako nung pinaglagyan ng mga harina. Humihingi ako nun, or pag ako may extra pera, bumibili ako, I think parang 250 pesos. Hindi 200 na, but 250. 2.50 centimos yung isa. At bibili ako nun, pero siguro ipadala-dalawa, ganyan. Pag ako may tinubo sa akin tinda, or nag-iikid kasi ako din nun, nagsisintas, nag-iikid. I don't know kung alam nyo yung ikid, but yun yung buli na niro-roll, tapos binibenta per kilo, or yung sinisintas, yung something like that. And then mag-iipon ako noon para meron siyang lampin. Pagkatapos yung damit, manghihingi na ako niyan sa mga kakilala ko, or ganyan. So wala akong bagong damit ni Kuya when he was born. So nung aanak na ako, sumasakit na yung tiyan ko eh. Center lang kasi ako noon. So nanganganay, sumasakit na yung tiyan ko. Nagpakaon na si mother ko ng hilot. So sa bahay talaga ako aanak kasi nga wala kaming pera. So sa hilot, dinagtag ako noon. Alam niyo ba yung tagtag? Yung before ka manganak, kailangan mo maglakad. 5:30 pa lang ng umaga, dapat gumising ka na para
mabilis kang umanak. Then, nung aanak na ako, di ganyan, habang sakit talaga guys. Ay, grabe. I still can feel the pain kapag naiisip ko yung ano na yun. Ayoko ng may maingay, parang binabaak yung katawan ko, tapos yung sakit umiikot, mawawala, tas andun na naman, tapos napakasakit talaga, as in, grabe. And then habang nagkakaon ng hilot, buhay pa dati yung lola ko. May ibon dun sa bahay. Parang sa labas ng bahay, paikot-ikot. Pagkatapos, nung dumating na yung hilot, ang sabi daw, ako, may aswang dito, sabi ganyan. Kailangan ay, kasi mabango daw ang baby sa mga aswang. So, ang ginawa niya, kumuha siya ng asin, tapos ibinato niya sa bubong, isinaboy niya, tapos ay sa labas ng bahay. Alam niyo ba, may bumagsak doon sa bubong. Parang ang lakas ng pag, ganyan yun, para mong punong nalaglag doon sa bubong. Sabi niya, ayan, nalaglag daw yung aswang, sabi ganyan. Tapos ay, nagpalagay ng asin sa bawat bintana, ganyan. So, naka-experience ako ng ganun. Tapos, ano pa ba? Nung kay Myrna naman, Diyos ko, alam niyo ba yung sasakyan ko? Yung sasakyan ko ay napuno ng nakakakilabot that it really, I don't have the words, pero nakakakilabot kasi nung tumingin kami sa bintana, hindi mo na makikita yung sasakyan, ang makikita mo na lang mga ibon. Talagang para mong yung sasakyan naging magnet sa mga ibon, punong-puno. Naalala ko that time, meron na akong medyo umaangat ang buhay ng lola nyo, so meron na ako na nakasambahay. Ang ginawa niya, din siya, naglagay ng anong tawag dito? Naglagay ng asin sa bawat bintana at saka bawang para daw hindi makapasok. Ay ako nun, buntis ako, I think parang buntis ako ng 1 month pa lang, tapos ay ganun na. So kaya na-curious ako sa mga pinapakinggan ko. Hindi ko alam kung yung pinapakinggan ko ay true to life story, kasi sabi daw ay yun ay pinadala sa kanya, but in some way na naniniwala ako dun, kasi nga I had experience ganun. So sa totoo na buhay, naalala ko din yung lola ko. Yung lola ko naman, pwede mo siyang makasalubong, pero hindi mo siya nakikita. I remember when I was young, inutusan ako ng mother ko papunta sa bahay ng lola ko. So we have a dog. Pagkatapos ay kasalubong ko yung dog, papunta ko dun sa bahay ng lola ko, kasalubong ko yung aso niya. Tapos hinahanap ko siya because I know na kapag nandun yung aso niya, andun siya, kasi para yung sina Gio Tyson na pool sa inana ko. But I couldn't see her. So sabi ko, nasan kaya ang inana? So nag-continue ako papunta dun sa kanyang bahay, pero wala dun. Tapos nung balik ko dun sa bahay namin, nandun siya. So sabi niya, ni-joke niya ako, kaya hindi siya nagpakita sa akin. Meron siya ng something na ang tawag niya ay tagabulag ba? Tagabulag. So if she like na itago yung isang bagay, like nung nandun daw kami sa Linang, may mga rebelde. Alam nyo ba yung mga NPA? So ang bahay kasi ng lola ko sa bukid. Meron kaming Linang, meron kaming farm that time. And then
may mga rebelde. So, yung rebelde daw, ayaw daw ng lolo at lola ko na mag-entertain kasi ayaw nilang madamay. So, every time na yung mga rebelde dadaan paggabi, tinatago nila yung bahay. So, nandun yung bahay, nakikita nila yung rebelde, pero hindi daw nila ng mga rebelde nakikita yung bahay ng lola ko. Sa umaga, okay lang. Kasi hindi naman yung mga NPA naman ay hindi pa kalat sa umaga. Tapos, yung lolo ko, pag masakit ang ngipin ko nun, ano lang yun, magdadasal lang yun, tsyub-tsyub, ganyan. Tapos ay magpapako siya sa haligi. Tapos ay sasabihin niya sa akin, ano, masakit pa ba? Ganyan. Sabi ko, opo, masakit pa. Tapos pukpuk ulit. Tapos pag nawala na yung sakit, titigil na siya. Madami siyang ano. Tapos, minsan may nakaaway siya. Alam niyo ba, sinaksak siya. 120 na saksak sa katawan. Tusok as in, ganan. Ano, hindi siya dumugo, guys. No. Ano, hindi siya nitatalba ng mga ganon. Tapos yung kasing family ng mother ko, madaming mga ganyan. From my lolo down to my auntie and uncle, ay madaming ganan. Ayaw lang ng nanay ko ng ganan kasi hindi daw nakakagaan ng buhay yung ganon. Yung lola ko, tumira siya sa akin when she get old. So, every 6 in the evening, ano na yan, nakaupo na yan, nakataas yung isa niyang tuhod, hawak niya isang tuhod, tas nakahaba yung isa niyang paa, yun, ano yun, salitang di mo maintindihan kung ano. So, every time na siya, di siya old na, every time na siya ay may sakit, halimbawa may sakit siya ngayon, ano, tas makikita mo siya, uupo sa, tapos magdadasal siya ng ganyan, mga 6, kinabukasan, naglalakad na yan, parang after niya magdasal ng ganun, siya ay lumalakas. Tapos sabi niya sa akin, tinanong niya ako kasi hindi naman akong favorite na apo niya, pero ako kasi ang nag-alaga sa kanya. So, in a way, grateful siya kasi hindi ko siya pinabayaan. Basta ang tagal na ako lang yung nag-aalaga sa kanya. Tapos yung mga anak niya ayaw na sa kanya, ganan. So, I take the full responsibility. Lahat. Mahal ko kasi yung lola ko na yun. Sabi ko nga, lumaki ako sa farm with them. So, yan, namimiss ko tuloy yung lola ko. Tapos, sabi niya sa akin, ay tawag kasi nun sa akin, Ilin, sabi niya sa akin, gusto mo ba ng mutya? Sabi niya na ganan. Sige, anong mutya? Inana, sa ganyan. Yung mutya para daw, para yung katulad niya, meron siyang kakayahan, something, pero kailangan ko daw napakainin ng dasal, ganyan, para hindi mawala yung buhay. Ayoko naman mga ganun kasi ako makalilimutin. Tapos yung mga dasal ay mga ibang imik. Yung parang Espanyol or something. Basta ibang imik. Hindi siya Tagalog, hindi siya English, basta ibang imik. Tapos ay sabi ko, ayoko, inana, sabi ko ganyan. Kaya siguro siya nahihirapan kasi kailangan niyang isalin yun sa iba para kasi kapag daw naisalin na yun ay mamamatay na siya, parang ganon. Kasi talaga makikita mo ang hina niya, tas next day nakakalakad na, nakakaligo na ng kanya, totally normal old woman, ganon siya. Kaso nung ipinanganak ko si Gab, kasi nga nagiging masakit din na yung lola ko, parang umuubo siya na may kasama ng blood. So, si Gab ay
napaka-sensitive kasi siya ay 5 months old. Pinanganak ko. So, nung 3 months na siya, iniuwi ko siya ng Pilipinas. So, we need to maging really extra careful doon sa bata. So, siya na din naman ang nag-decide na uuwi siya doon kay mother. I think hindi naging maganda yung nakakalungkot na hindi naging maganda yung karanasan niya doon sa mga nanay kasi hindi siya nalagaan the way na inaalagaan ko siya. And that time also I was on, ginugulo pa din ako ng ex ko that time. So nung I remember nung last na birthday niya, hindi kasi siya nagsusumbong sa akin. Takot siya dun sa bahay kasi syempre nandun ang nanay, nandun ang tatay. Pero yung kasing isa kong kapatid that time, napakasalbahe, pero nagtawag siya sa akin, sabi niya, ate kunin mo na dito ang inana, sabi niya na ganan kasi nga ganito. So umiiyak ako noon kasi hindi ko na i-imagine na magkakaganon kasi nagpapadala naman ako. Okay naman pag ako'y nagpadala, pero kapag na-late yung padala ko, so nagsasuffer siya, ganan. So naalala ko na yung kanyang paa, as in yung isa niyang paa, ang laki-laki. So parang nag-aantay na lang talaga. Tumawag pa yun sa akin na, Ilin, gusto ko ng pansit at saka daw cake kasi nga magbe-birthday siya. May kasi ang birthday niya tapos namatay siya ng June. Tapos di binilhan ko naman. Tapos ang ginawa ko, kinuha ko yung mga pinsan ko galing doon sa kanyang bunsong anak para siya'y maalagaan. So thankful naman ako doon sa mga bata kasi hindi nila iniwan ang inana, inalagaan nila until the end. So hindi ko alam kung kanino niya na isalin yung kanyang mutya na yun kasi anong tawag doon? Kasi nung namatay, kasi siya, sabi kasi niya sa akin kapag naisalin na niya yun, nawawala na siya ng buhay. So nung namatay siya, I presume na isinalin niya to someone, baka sa mga pinsan ko or something. So yun ang kanyang mga anak. Yung bunso niya, namatay yun, actually yun ay pinatay. Meron din siya, para siyang meron din siyang taga-bulag, tapos ang bilis na ang liksi ng katawan nun. Para siyang kidlat pag siya ay kumilos, ba siya nakikipag-away. Tapos pag yun ay napapatrobol, alam niyo ba yung gabi? Kailangan niya ng gabi. Lagi yung may gabi sa katawan. Yung laing, yung dahon ng laing. Tapos pag siya ay napaaway, ilalagay niya lang yun sa kanyang may ulo, tapos wala na makakakita sa kanya. So I don't know if you believe those kind of things, guys, but I do because na-experience ko siya sa aking buhay. Yung isa kong tito ay naman yun, takot sa kanya mga ahas, pero yun daw sa tito ko, sabi nung lolo ko ay meron siyang para sa demon, yung parang demonyo nagbigay sa kanya nun. Sabihin niya, nababaliw na ako sa mga pinagsasasabi ko, pero kasi siya, nagpatato siya sa dibdib ng triangle na parang mata, ganyan. Pagkatapos may malaki yung tattoo dun, tas meron din siyang kwintas. Takot sa kanya mga ahas. Kapag siya'y dumaan sa gubat, yung mga ahas lumilihis. Pagkatapos pero siya, anong tawag dun, siya yung tito ko na yung tinataga yung kanyang asawa. Parang dun siya kumukuha ng pleasure, or yun yung epekto nung anting-anting. Yun kasi yung tawag nila dun. Pero yung kanya daw anting-anting ay galing sa masama. Hindi katulad nun sa lolo ko tsaka sa lola ko. Sila mga white na karunungan, mga puting karunungan. So yung doon sa isa kong tito,
galing daw yun sa dilim. Kaya ganun siya. So hinihiwa niya yung kanyang asawa. Pag makita niya yung asawa niya, ang dami niyang scar sa mukha. Kahit yung isa niyang anak meron dito. So parang yun yung bayad. Hiwa araw-araw. Tapos yung kanyang asawa, hindi makahiwalay sa kanya. Ay, natatandaan ko noon, ako'y galit na galit. Sabi ko, ay bakit kayo bakit ka pumapayag na ginaganyan ka? Ay, ikaw nang hiwain, Diyos ko po. Hindi nyo ma-imagine yung itsura ng tita ko na yun. Pero hanggang ngayon, buhay pa naman siya. So, yung tito ko na yun, payat yun, pero napakaliksi. Tas ganun, mabait naman siya. Napakabait niya, matulungin. Pero, pag siya ay nalalasing, ganun ang kanyang ginagawa. Ay, araw-araw nagiinom, tuwing gabi. So, tuwing gabi may hiwa yung aking tita. Basta puno ang katawan na ng scar. Tapos minsan tinatagading niya. Yung taga, as in talaga. Tapos, minsan ay parang ipakulong mo na yan, ganan. Pero hindi nga, tapos hindi niya mahiwalayan. Kasi, pag daw siya nahiwalay, kailangan niyang bumalik. Hindi niya alam kung bakit, pero kailangan niyang bumalik. Yung sarili niya, hindi niya nakokontrol. Kailangan niyang bumalik. So, parang hinihila siya pabalik nung uncle ko. Yun, kahit yun ay saksakin mo, kahit yun ay tagain mo, wala. Hindi siya mamamatay. Kaso, namatay siya kasi nga sabi daw niya, habang daw yun ay sinasakti, nakipag-away, nakipagtagaan. Sabi daw dun sa ay maraming nayayabangan doon sa uncle ko. So that time, nandito na ako sa Upper Island. Sabi daw ba, ay nag-usap pa kami noon ng umaga, sabi niya sa akin, Nini, padala mo ako ng madali lang talaga akong lapitan. Tsaka ako talaga hindi madamot. So sabi niya, Nini, padala mo naman ako ng bigas dini, gawa ng ang na lang namin ay mais at balinghoy. So sabi, hala sige kuya, sabi kong ganyan. Magpapadala ako dyan, sabi ganyan. Tapos naglambing, pwede ba tayo mag-alaga ng baboy? Sabi ko, ay nako, baka mamaya ay magbibigay na naman ako sa iyo ng tapos mamaya ay mag-aaway kayo ni Ate Evelyn, ay madadamay na naman ang mga baboy. Sayang, kasi na-experience ka na din na nag-alaga kami ng baboy, tapos yung baboy katanghali at kailangan kong kunin. Ay sa city ako nakatera, kailangan ko yung baboy na ilagay sa silong namin. Gawa ay nag-away sila, ay baka tagtarin, sayang. So nabenta ko yung baboy sa murang halaga kasi nga ay ganon. Sabi niya, hindi Nini, sabi niya na ganan, patulong mo na lang sa hala kuya, ganyan. So after a week naming mag-usap, na balitaan ko siya ay namatay kasi nakipag-away daw, tinaga sa ulo. So yun kasi sabi daw niya, basta hindi lang siya tatagain sa ulo, basta hindi lang tatamaan yung kanyang ulo, hindi siya mamamatay. Ay haba daw yun ay sinasaka, tinataga, sumigaw daw na, hala sige, sabi ganyan, hanggat hindi napuputol ang ulo ko, hanggat hindi ako sa ulo natatamaan, walang mangyayari sa inyo, hindi ako mamamatay. Hala, saksak pa, parang ganan ang sabi niya. Ay ay may tumaga sa ulo. Ay ayun, kaya yun ang ikinamatay niya. Tapos nung siya'y namatay, di ba may malaki siyang tattoo dito, yung triangle. Yun ay mata na nakamulat. Tapos ay nung siya'y namatay, nawala. As in, nawala yung tattoo niya. Parang naglaho. Ganyan. So, kaya ako naniniwala sa mga ganon. Tapos, sa marami akong experience na ganyan. Pero, yung lolo ko din, yung buhay ko ngayon na lola, yung nag-iisa ng kapatid ng inana ko, siya, ayaw niyang baluktot na yun. Diyos ko, pag naglakad, letter L. Letter L na guys. So, ganun na, siya ay baluktot na siya, may tungkod na payong. Ayaw kasi daw niyang pakawalan yung kanyang anting. Kaya ganun siya. Naisip ko lang, ayoko nang ganun. Gusto kong mabuhay ng matagal para
aking kabataan. Ay, ganito nga pala. Uy, tama nga, totoo nga yan. Ganito nga ang nangyari that time. Ay, oo, ganyan. So, yun. Yun na muna ang ating kababalagang kwentuhan ngayong ano na to. So, wala lang, nagkanto lang ako para kayo may panoorin. May bago kayong panoorin, guys. So, what's next? So, sipagan nyo, guys, para malaki ang maipon nyo dito sa YT. At, I will try my best para magkaroon lagi tayo ng premiere, para kayo may mapanood. Para tulong ko na sa inyo para malaki ang inyong maipon. So, guys, that's for today's video. So, magpapaalam na kami. Siyempre, sa aking magandang bebe. Magpapaalam na tayo, sabi ko. So, bye guys. See you when I see you. Thank you for watching. Comment nyo naman sa baba kung ano ang kwentong kababalaghan nyo. Kung meron. At kung naniniwala kayo or hindi. So, bye guys. Bye-bye. Boo.